Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, pag-usapan ho natin yung missing sa Bungero at yung mga nawawala hong bangkay ho nila at di umano'y nasa Taal Lake. At pag-usapan din ho natin itong war on drugs extrajudicial killing. At pag-usapan din natin itong grabe, bumibilib ako rito ngayon kay Sheikh Boying Rimulya, mga kababayan. Matapang ito, ha? Isipin mo, sabi niya sa kanyang press conference it's about time we face the demons in our system. Ha? Panahon na raw para harapin ang mga demonyong ito sa ating sistema. Nako po. Sino kaya itong mga tinutukoy niyong mga demonyo? Ha? Ayan ang sabi niya. Ito ang iniyag ni Department Justice DOJ Secretary Jesus Crispin Boying Rimulya sa press conference ngayong Lunes, Hulyo 14. Tungkol sa kaso ng missing sa Bungero kung saan mahigit 100 ang nawawala mula pa noong 2021. Okay. Our whole justice system in the trial with this case, believe you me, there's more to it that meets the eye. Tsaka yung mga hindi sinasabi dati lumalabas ngayon kasi it's all about time we face the demons in our system. Anya. Alam mo, totoo yun. Isipin niyo, mga kababayan, ha? Sabi ko nga sa inyo, sabi nila, si Pangulong Bongbong Marcos daw, ang administrasyon daw ngayon is weak leader daw. Ha? Pero kung papansinin ninyo, mga kababayan, mga ka-analyze, kung bubuksan nyo ang isip nyo, magiging open-minded kayo. Nung panahon ho ng war on drugs, extrajudicial killing, puro biktima ho mahihirap. Talagang nasa laylayan. Nasa laylayan talaga. Meron na ho ba kayo na narinig na nagreklamo na biktima ho ng war on drugs, extrajudicial killing, mayaman? Wala. Kadalasan ng mga panahon na yun, yung war on drugs at nagkaroon ng extrajudicial killing, puro sa lugar ho ng mahihirap. Opinyon ko lang, ay siguro kaya hindi nila hindi ginagawa ang war on drugs, extrajudicial killing sa mga lugar na mayayaman. Baka makatisod sila ng mga anak ng pamilyang may mga sinabi, may mga pera. Baka makatisod sila Diba? Hindi katulad ng mahihirap. Talagang kayang-kaya nila. Kahit sino matisod nila dyan. Nung panahon ba ni Digong, sino nakulong, sino na-arrestong mga talagang big time na tao na masasabing may mga ginagawang di maganda rito sa ating lipunan? Sino? Laila de Lima? Planted pa. Ngayon, kita nyo. Sino mga na-aaresto ngayon? Sino yung mga nakukulong ngayon? Sino yung mga iniimbestigahan ngayon sa Congress, sa Senate? Mga malalaking tao talaga ang pinupuntirya ngayon. Si Pangulong Bongbong tatawa-tawa, wala kayo naririnig na salitang di maganda, hindi nagtatrash talk, hindi nagmumura. Pero matindi. Mas nakakatakot. Walang sinisino. Hindi nyo napapansin? Magising na kayo. Walang sinisino. Walang sinisino ngayon. Kaya yung mga ahensya natin ng gobyerno, tulad nila Sheikh Boying Rimulya, John Vic Rimulya, sekretary ng DILG, PNP Chief General Torre, Director ng NBI, Jimmy Santiago,
Mga namumuno dyan sa Philippine Coast Guard, AFP, tamo ang tatapang. Bakit? Ba't naninindigan? Kasi alam nila, yung presidente, naninindigan din talaga. Di ka tulad dati, no? Puro mga nasa laylayan lang yung mga niyayari. Okay ngayon. Ha? Ito pa. Isipin nyo, mga kababayan. Mga ka-analyze. Isipin mo yung war on drugs. At missing sa bungero, may ugnayan. Grabe, ano? Pakinggan natin ito. Relation din ito doon sa mga pulis na involved sa Dito natin. possibility or yung may relation Kinumpirma ni Pangulong Rodrigo Ay, sorry po. din ito doon sa mga pulis na involved sa drug war. Meron kasi ngayon, nagkaroon ng intersection ng mga kaso ito. In an arrest made in Venezuela, May Kawayan, where drug suspects who were arrested were also intertwined with the Isapo. Meron talaga nagkaroon ng isang incident na napagtagpi namin, napagdikit namin yung dalawang kaso niya. And it happened in May Kawayan, in a gas station there. Nagkaroon ng arrest ka ng dalawang tao na nakakulong sa Batangas. Nakakulong sa Batangas. But we had problems with that case. Kasi nga, naghihilahan yung ibang mga personalities about how to treat these suspects. Tsaka nag-recant yung mga kinausap namin nun. In fact, these people already went to the Senate to testify nung hearings conducted by Senator Bato de la Rosa on the ISAL. I think that the death squads might intersect more on the death squads, the people who undertake the contractual killings may intersect somehow with the drug war and with the ISAL. Same, may mga taong parang involved sa pagpatay ng tao sa drug war at sa ISAL. How many bodies should we don't know eh. Narinig niyo yun, ano? Yung mga kapulisan na suspect sa war on drugs, extrajudicial killing. Ito rin ho yung mga suspect sa missing sa bungero. Matindi, ano? Ito ba yung sinasabi nyong tahimik? Walang krimen sa Duterte administration? May mga umiiyak sa war on drugs, extrajudicial killing na pamilya. May mga umiiyak din na pamilya biktima ng missing sa bungero. Ha? May mga katulad nung driver bodyguard ni Glenn Chong. Pinatay din ng mga pulis yun, 2019. Tinorture, tapos niratrat sa sasakyan. Aktibong pulis ang pumatay. Foreigner, Koreano. Namatay mismo sa loob ng Camp Crame. Isipin mo, nasa loob ka na nga ng Camp Crame, dapat feeling safe ka na, namatay ka pa. Paano nangyari yun? Pulis pa mismo rin ang pumatay. PNP chief nun, si Bato de la Rosa. Dapat niya, nag-resign siya nun kasi siya namumuno dun sa Camp Crame. Di ba? Bilang mayroong delikadesa, mag-resign ka dapat. Isipin mo, Camp Crame, Campo, Mother Unit. Ha? Doon pa namatay yung tao. Sabi ko nga, pag naghihintay ka nga ng sasakyan sa kalsada, may nakita ka lang mobile ng pulis, feeling safe ka na. Agad, di ba? Ganun ang pakiramdam natin, di ba? Naghihintay ka ng sasakyan sa kalsada, nakatayo ka, may nakita kang mobile. Safe na ako. May mobile, di ba? Ganun. Ito naman, nasa loob na ng Crame, namatay pa. Saksak, ang dami na kang pulis doon. Napiligro pa ang buhay mo. Oh, yung ba yung sinasabi niyong walang krimen sa Duterte administration? Ano ibig sabihin nun? Suspect sa war on drugs extrajudicial killing?
Mga pulis din sa missing sa Bungero. Yun din sila rin. Ano ibig sabihin nun? May mga pogo pa. Diba? May mga torture pa doon, may mga patayan pa doon, may mga kidnapping pa doon. Ito pa ito pang lungkot isipin dyan eh. Isipin mo, mga kababayan, yung war on drugs ni Digong, extrajudicial killing, yung mga bangkay daw nun, itinapon pa raw sa Taal Lake. Sa Taal Lake din daw tinapon. Ha? Pakinggan natin ito. Ito report na ito. Ito. According dito sa Bombo Radio Philippines, mga labi kaugnay sa drug war itinapon din bahagi ng Taal Lake. SOJ Remulla. Kita mo yan, Grabe, Yan ba yung Duterte legacy ninyo? Grabe. Isipin mo yan. Isipin mo yan. Yung mga biktima sa war on drugs, extrajudicial killing na itapon din sa Taal Lake. So, may posibilidad na sila rin yung mga pulis. Talaga. Kasi isa lang ang galawan, isa lang ang pinagtatapunan. Grabe yung, Grabe yung legacy ni Digong. Hindi ba kayo nakokonsensya sa ginagawa nyo? Nakakalungkot po, mga kababayan, Isipin mo, yung panahon ni Digong, ang daming nag-iiyakan na pamilya dahil sa mga buhay ng kanilang pamilya. Di ba kayo na kukonsensya sa ganon? Tapos, ito pa ang nakakawindang. Sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, napakaraming nahuling droga. Nasa kulang-kulang 50 billion na yata ang nahuhuli. Pero walang nangyaring war on drugs extrajudicial killing. Pero, mga nahuhuli, mga naaaresto sa mga krimen, puro big time. Puro big time ang nahuhuli ngayon sa mga krimen. Noong panahon naman ni Digong, konti lang ang nahuling droga. Pero ang daming namatay sa war on drugs, extrajudicial killing. Tapos mahihirap. Pero yung mga big time na mga kriminal, hindi naman naaaresto. Pero dito naman kay Pangulong Bongbong, kulang-kulang 50 billion na yung nahuhuling droga. Mayroon pang ilang taon siyang uupo. Wala namang namamatay. Wala namang war on drugs extrajudicial killing. Bukod pa sa walang war on drugs extrajudicial killing, may mga big time na kriminal na nahuhuli. Versus Digong na ilang bilyon lang ang nahuling droga hanggang sa natapos ang termino. Pero libo-libo ang namatay. Pero yung mga big time kriminal, wala naman nahuhuli. Katunayan niyan, yung merong pang sangkot na si Michael Yang, may kinalaman sa droga, economic advisor niya pa. Kaisipin niyo, mga kababayan. Kita-kita ulit tayo sa panibagong live, panibagong vlog. Bye-bye po.